So guys, good evening no. Bali ngayon, tuturo ko naman yung pagpa-flash nung ESP32 para sa coin slot and then yung pagbabind ng ESP32 dun sa piso wifi natin no. Bali ito yung ano niya, yung diagram, yung GPIO 12, yan yung sa coin coin signal, tapos yung GPIO 13 para sa set pin. Tapos yan lang yung kailangan na parts is ESP32, 30 or 38 pins. Tapos yung universal coin slot ni Alan. Tapos back converter. Tapos power supply na 12 volts 5 ampere. Bali, ang kailangan natin ng mga na file, na tool, is yung all-in-one manager natin, no? Yung gamit sa pagpa-flash sa Piso Tab. Ayan yun. Download nyo lang yan. Sa akin kasi naka-install na yun. Bali ito. Ayan. Tapos, yung official na Lazify ESP32 bin. Ayan. Click nyo lang to. Tapos, yan. Save. Ayan. Tapos, extract lang natin. Ayan. Bali, ngayon, open natin yung all-in-one manager. Ayan. Tapos, punta tayo sa ESP Flash. Ayan. Tapos, yung COM3. Kung wala pa kayong tawag dito, driver ng ESP32, punta kayo sa settings. Ayan, ito yung driver ng ESP32. Ayan. Tapos itong profile, ESP32. Ayan, tapos lalabas itong tatlo. Dito muna tayo sa bootloader. Browse. Tapos, ito tayo ng downloads. Yung dinownload natin, ito. Ayan, bootloader. Tapos, open. Tapos, partition. Next is yung partition. Browse. Tapos, partition. Ayan. Tapos, application. Ayan. Open. So, nakaset na yung tatlo. Dito, wala na kayong babaguhin sa flash mode, no? Wala. Tapos, flash na natin. Ayan. Guys, sa pagpa-flash ng ESP32, kapag mag-start na yung pagpa-flash, didinan mo yung boot na button dun sa ESP32 para ma-detect yung void. Flash. Tapos, didinan ko na yung boot. Ayan, na-detect na. Bibitawan ko na yung boot. Ayan. Antayin lang natin yan matapos mag 100%. Bali guys, no, as of now, ESP32 pa lang. Pero baka bukas, gawan ko na rin yung ESP8266 para mas mura. Tsaka merong baseboard, no. Para hindi na kayo maghihinang. Pero same pa rin, magpo-post ako ng bagong diagram. Para sa ESP8266. Antay lang natin to. Ayan, tapos na. Status completed, no? Ngayon, balik sa tutorial. Sabi dito, yung hanapin natin yung access point na LZDB ESP.
Open natin yung Wi-Fi. Tingnan natin kung may lalabas. Wala. Wait natin ulit. I-reset ko lang yung ESP32. Ayan. Na-reset ko na. Check natin ulit yung Wi-Fi. Ayan, lumabas na, no? Lazyfi ESP00 kasi wala pa siyang MAC address. So, connect tayo dyan. Ayan, kapag connected na, punta ka sa 192.168.4.1. Ayan, ito yung captive portal ng ESP32. So, sa location, ito yung pagpipilian, main bendo, sub bendo 1, 2, and 3. Since ang gamit ko lang ngayon is yung mismong Rugy router, so yun yung main bendo, no? Select mo lang yung main bendo, tapos save and reboot. Pero kung sakali, nag-expand na yung network mo, naglagay ka na ng sub bendo 1, piliin mo lang yung sub bendo 1, tapos scan mo yung Wi-Fi. Tapos connect mo dun sa sub bendo na access point, tapos save and reboot. Ganun lang. Same lang din sa 2 and 3. So ako, in my case, naka-Rugy lang ako, yung default na router, yung mismong router base. So main bendo. Tapos save and reboot. Ayan. Check natin dito. Wala na, hindi na siya connected. Ayan. Nawala na rin yung access point ng ESP32. So close ko na to. Wala na yan. So pupunta ako rito sa admin, no? 10.00.1 admin. Default admin. Ayan, tapos pupunta ako sa pin settings and sub bendo. Ayan. So nakita na natin, nandito na yung device. Yung ESP32. Tapos ito yung niya, yung last connection niya. So ngayon tama naman. So ang gagawin natin, iba-bind natin. Click mo lang yung bind. Yan. Tapos yan, nakita mo na, bound ESP. Yan. Tapos, kung gumagamit, ang default kasi noon na pin para sa coin is yung GPIO 12. Tapos yung set pin sa GPIO 13. Pero kung gumagamit kayo ng custom board, pwede nyo palitan dito yan. Since yung gamit ko is yung kay Sir Dennis, ang coin pin doon is 15, GPIO 15, tapos yung relay niya, set pin, is pin 2. Pagkatapos niyan, hindi ko na babaguhin yung relay state kasi yun, active high. Tapos save GPIO ko lang. Wait, bumalik. 15, tsaka 2. Tapos save GPIO. Ayan. So, na-apply na yan dun sa tawag ito, sa ESP32. Ngayon check natin, punta tayo sa portal. So ayan, so lumabas na yung insert coin. Kasi kapag hindi pa nakabind yung ESP32, yung insert coin na yun wala. Tapos itong insert coin wala to, hindi yan lalabas. Tapos wala ring rates. Bali, makikita nyo lang doon, I have a voucher, tapos yung restore time. So, try natin. Ang bendo na ito ay tumatanggap ng piso, 5 at 10 luma. Hindi pa kasi nakakabit sa coin slot yung ESP32. Pero try ko maghulog. Wait.